Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias, binigyan ako ng pangunawa ng Panginoon. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa Kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunuti ng buhok ko't balbas. Gayon din ang lurhan nila ako sa muka. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis, pagkat aking batid, na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit, at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga hasbang maghabla sa akin, magharap kami sa hukuman, at ilahad ang kanyang bintang. Ang poon mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa natin ngayon ay galing sa ika-4 na awit ng lingkod ng Diyos. May 4 na awit ng lingkod ng Diyos sa aklat ni Propeta Isaias. Hindi natin gaano sigurado kung sino ang lingkod ng Diyos na tinutukoy dito. Maring iyon ay ang propeta mismo na sa kilalang ikalawang Isaias na nagpahayag sa mga bihag noong ang mga Israelita ay napatapon sa Babylonia. Maring ito ay tumutukoy sa buong bayan ng Israel. At maring ito ay tumutukoy sa Mesiyas o Kristo na darating. Inilalarawan ng mga awit na ito ang buhay at misyon ng lingkod ng Diyos. At sa ika-4 na awit, ang inilalarawan ay ang pag-aalay ng lingkod ng kanyang sarili. Kaya habang binabasa ang awit na ito, madaling maalaala si Jesus. Inilalarawan dito ang pasakit sa lingkod ng Panginoon. Siya ay binugbog. Siya ay ininsulto. Dinuraan siya. Binunot ang kanyang balbas at buhok. Sinasampal siya. Pero tahimik lang siyang niyatanggap ang lahat. Hindi siya umiimik. Hindi siya lumalaban. Paano niya ito nagawa? Kasi malaki ang kanyang tiwala na tutulungan siya ng Diyos. Hindi siya pababayaan. Kahit na anong habla sa kanya, malakas ang kanyang loob kasi wala siyang kasalanan. At sa bandang huli, ipagtatanggol siya ng Diyos. Mahirap ang pasakit na dinanas ng lingkod ng Panginoon para natiis niya ang lahat dahil sa kanyang malaking tiwala at dahil sa alam niya na wala siyang kasalanan. Sa totoo lang, ang ating kasalanan ang kanyang dinadala. Ang ating utang ang kanyang binayaran sa pagtitiis niya ng mga pasakit. Tayo din ay dumadaan sa maraming kahirapan sa buhay. Useless ang pagre-rebelde sa mga pahirap na ito. Nagsasayang lang tayo ng ating energy sa pagrereklamo o sa ating violent reactions. Ang magbibigay sa atin ng katatagan at kahinahunan sa gitna ng anumang kahirapan
ay ang tiwala sa Diyos at ang ating pagiging walang sala. Hindi naman tayo nagdurusa dahil sa ating kasamaan. Kaya mahalaga na malinis ang ating konsyensya at kung nagkasala tayo, pagsisihan ito. At palakasin natin ang ating tiwala sa Diyos. Hindi siya magpapabaya sa atin. Makatarungan siya at mahal niya tayo. May mabubuting kahinanatnan ang mga pahirap sa atin. Kaya kahit na sa kahirapan, maniwala tayo na dakila ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kapiling mo ako palagi, O Panginoong Hesus. Hindi mo tinatanggihan ang krus at hindi ko rin tinanggihan ang kahirapan na siyang aking pakikiisa sa iyong krus. Salamat sa halimbawa ng makabuluhang paghihirap na iyong ipinakita sa akin. Turuan mo akong magtiis kasama mo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.